Hello, hello! Maganda daw bang magtrabaho at mamuhay sa ibang bansa kaysa sa I Pilipinas? think lahat ng OFW na nagtatrabaho at naninirahan ngayon sa ibang bansa, ito yung naisip nila na mas magandang magtrabaho at maghanap buhay sa ibang bansa kaysa Pilipinas. Dahil ang pinakaunang rason dyan ay para kumita ng mas malaki para sa pamilya at para nga maiahon ang pamilya sa kahirapan. Totoo namang mas malaki ang kikitain mo pag nagtrabaho ka sa ibang bansa katulad ng New Zealand. Pero wag nating kakalimutan na although nagtatrabaho nga at nag-earn nga ng dollars, for example dito sa New Zealand, ay itong mga OFW na to ay may mga bills din itong binabayaran. Kaya wag nating isipin na pag nasa ibang bansa ang ating mga kababayan ay maganda na agad ang kanilang pamumuhay. Dahil sa mga hindi nakakaalam dyan, ang mga kababayan nating ito ay may kanya-kanya ding struggles na kinakaharap habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang example dyan ng mga struggles dito ng mga kababayan natin ay for example sa job hunting. Nasabi ko na nga ng ilang beses na hindi ganon kadali maghanap ng trabaho dito sa New Zealand. And it doesn't mean din na andito ka na at nakahanap ka na ng trabaho ay okay na ang problema mo. May iba tayong mga kababayan na may trabaho naman nga pero hindi masaya sa trabaho dahil pinag-iinitan or nabubuli sila sa kanilang workplace. At meron din naman tayong mga kababayan na masaya naman sana sa trabaho pero dahil sa recession ay nawalan sila ng trabaho at kinakailangang umuwi na ng Pilipinas. Meron din tayong mga kababayan na nakaka-experience ng depression dahil malayo sila sa kanilang mahal sa buhay. And most of the time nga, nadadagdagan pa ang kalungkutan ng isang OFW pag nalalaman nila na may mga karamdaman ang mahal nila sa buhay sa Pilipinas. Kaya naman sa mga pagkakataong ito, kahit gustuhin man nilang umuwi, ay mas pipiliin na lang nilang ipadala yung pera na gagastusin para sa pamasahe para magamit ng mahal nila sa buhay. Kaya ang iba nating mga kababayan ay isinusubsob ang sarili sa trabaho para naman mabawasan ang homesickness at kalungkutan. Itong mga struggles na to ay nangilan-ngilan lang sa mga struggles ng isang OFW. At kung hindi ka pa nga isa sa mga OFWs na to, ay hindi mo maiintindihan hanggat hindi mo na-experience. Ako mismo ay makakapagpatunay na hindi ganun kadali maging isang OFW. Ang akala ko noon nung nasa Pilipinas ako, pag nasa New Zealand na ako ay magiging okay na lahat. Pero nung andito na ako at nag-experience ko nga ang mga bagay-bagay, saka ko lang naintindihan na sobrang mahirap pala maging isang OFW. Kaya kung may kapamilya kang isang OFW, ay kumustahin mo din naman sila paminsan-minsan. So I hope may natutunan kayo at na-inspire kayo sa vlog natin for today. See you again next time. Bye!